Etong si ma'am ay tatatuan natin ng libre. Simpleng request at ang plano ni ma'am. Yung ribbon na design ay lagyan namin ng pangalan niya. Nice day ngayong araw. Tatuan pa din at itong si ma'am yung nagpatato nung nakaraan. At itong gagawin natin na tattoo ay simpleng request ni ma'am. At syempre hindi natin to ipagkakait kay ma'am. Dahil nagpatato siya sa atin ng dalawang design. At nagsabi siya sa atin na baka meron daw freebies. Hindi ko naman siya pwedeng bigyan ng produkto na ginagamit sa tattoo dahil hindi naman siya tattoo artist. At dahil napapanood niya yung mga video natin, sigurado ako alam niya na nakakapagbigay tayo ng mga pa-free tattoo. Syempre, para maging masaya si ma'am, ibibigay natin yung gusto niya. Hindi naman ako mahirap na kausap sa mga simpleng bagay at kung kaya ko naman din na ibigay. Nakakatuwa naman ding isipin na sa atin niya naisipan na magpatattoo. Bali, ito ay simpleng pasasalamat na lang din para sa mga nagtatanong kung ano ba yung size ng needle para makagawa ako ng gantong design. Bali, 3RL yung ginagamit ko na needle para sa maliit na line at para dun sa kailangan i-shading na medyo makapal, ginagamitan pa rin natin ng 3RL. Bali, kailangan ko lang ulit balikan at i-shading para mas kumapal yung parte na kailangan kong kapalan. At para din pala sa mga artist na first time magtatattoo sa part na to, mas okay yung gantong posisyon ng client mo para mas nakalapat yung balat. Dahil sa part na to, medyo mahirap din talaga na magtattoo. Lalo na kapag hindi ka pa sanay o hindi mo pa masyado kabisado. Dahil dito sa part na to, kapag nagtatattoo ka, yung balat pwedeng mag-bounce o mahirap magpapasok ng ink. Kaya ang kadalasan, ginagawa talaga dito, binabatak yung mismong balat para mas mabilis na pumasok yung ink. At dito sa part na to ay nag-shading tayo ng medyo malabo. Bali, gumamit lang tayo dito ng ink na may distilled water para kapag gumaling yung tattoo ay medyo light lang yung kakalabasan ng pag-shading natin. Mas maganda rin kasing tignan kapag may shading yung mga gantong klaseng tattoo. Pero may mga ibang nag-request na line lang yung pinapagawa. Nakadepende rin talaga yan sa gustong mangyari ng client mo. Bali, dito ay gumamit ako ng 9 curve magnum para mas smooth yung pagkaka-shading. Yung 3RL na needle, okay naman din talaga siya na ipang shading. Pwede sa pointillism, medyo dark o pwede ring mas malabo. Kailangan lang din na mas maaral mo kung gaano ka-smooth yung gusto mong mangyari at nakadepende rin yon sa voltage. Dahil kapag hindi akma yung hagod mo sa voltage, pwede ka rin magka-aberya kapag gumamit ka ng 3RL na needle. At kapag nagsi-shading, mas okay din na gawin mo. Dahan-dahan kang mag-shading o wag kang magmamadali. Kumbaga, shading ng konti punas, shading ng konti punas para nang sa ganun matansya mo kung tama na ba yung light o dark ng pagkaka-shading mo. At para maiwasan din na hindi masayang yung ink na nasa needle mo pa, pwede mong ihagod sa ibang part. Yung tipong hindi ka lang sa isang parte nagsi-shading. At kapag nakukulangan ka pa sa pag-shading, pwede mo yan dagdagan para maging dark. Ganun lang naman at hindi na natin to papatagalin pa. Linisin na natin to gamit ang foaming soap ng Crazy Tattoo product. At eto na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay ma'am. At etong tattoo ni ma'am ay nakuha niya nga lang ng libre ribbon at nagpalagay nga siya dyan ng pangalan niya. Kaya kung natitripan mo din yung mga gantong design, magpatattoo ka na.